Rizal. Soy Kapitan Ricardo Carnicero. El Comanda Politico Militar aquí en Dapitan. Maligayang pagdating sa Dapitan. Gracias, Kapitan. Hindi ko akalain magkakaroon ng pamosong bisita. Hindi ako bisita, senyor. Aling Gloria? Nasaan si Dr. Sersa? Ayun, Padre Oma. Pinatapon ako dito ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Ang ating guro para ako, Padre Oba. Si Dr. Rizal. Ang autor ng mga subversibong nobela ng at el filibusterismo. Ang dakilang erehe at filibustero. Ang mortal na kaway ng Espanya at ng Iglesia Katolika sa Pilipinas. Kilala ko na siya. Senyor Rizal. Ayon dito sa Gobernador General, pwede kang pumili ng iyong titirahan. Pwede sa aking tahanan. O pwede naman sa kumbento. Sa kumbento? Sa ilalim ng aking bubong? Papayag lang ako sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magbabalik loob sa simbahang Katoliko. At kung kanyang ikukumpisa lahat ng kanyang kasalanan. At kung babawiin niya ang pagbabatikos sa aming mga Diyos. Ang galing yung paggaling. Just ka na sa Hong Kong. Bakit bumalik ka pa sa Pilipinas? Para sa Pilipinas sa mga pinaglalaban ko reforma. Naririto ang laban mula sa ibang bansa. Itong reforma ang nais mong mangyari. Pilipinas ay kailangan magkaroon ng kinatawan sa Kongreso. Isang kinatawan na magpapaabot sa mga Espanya na mga hinaing ng Pilipino. Kailangan din matigil ang pakikialam ng mga prayle. Amigo, yan ang mahirap. Masyadong malakas ang impluensya nila. Sobra na ang inimasok nila sa buhay. Dahil sa mga prayle, pinalayas ang aming pamilya mula sa Kalamba. Dahil sa mga prayle, nagkawatak-watak ang aking pamilya. Yung iba pinatapon sa hulong, yung iba nakatira sa Hong Kong. Ano pang iba mong kailingan, Dr. Jose Rizal? Kalayaan sa relihiyon, kalayaan sa pamahalaan. O walang galang na. Ayaw mo ba yung pinag-uusapan ng bayan? Ang mga bagong dating? Doktor Aleman? Aleman? Nag-aaral ako sa Alemanya, pero hindi ako Aleman. Doktor kayo. Gusto kong magpagamot, pero wala akong kakayahang magbayad. Pero kung may tutulong man ako sa inyo, makakaasa kayo sa akin. Alam mo bang si Pepe ang paborito kong estudyante noon sa Ateneo? Nawawalang lupa, sabi nila. Posibleng nawagit pero hindi tuluyang nawala. Naniniwala ka ba sa Diyos, Pepe? Paano ko pagdududahan ng eksistensya ng Diyos? Kung naniniwala ako sa reliyong eksistensya. Kung kinikilala ang epekto, kailangan kilalanin ang dahilan. Ang gabay ko sa aking paniniwala ay ang aking konsensya, hindi ang simbahan. Masyado na yata lumalalim ang diskusyon. Senyor Carnicero, si Padre Francisco Paulo de Sanchez, ang una ko naging gabay sa pagsusulat ng tula. Siya ay para ko ng ama. Patawarin kasalanan ng Diyos, Pepe. Kasalanan sa isang pari ang maging ama. Memo Idex in Causa, Propia. Hindi ako pwede mag-invest sa sarili kong kaso.
At bakit hindi? Sino mas makakakilala sa akin kundi ang aking sarili? Hindi ba? Sinasabi ng mga kasama kong Heswita, tigilan mo na raw ang iyong mga mahaderya. Mahaderia? Yan ba ang tawag nila sa aking pangangatwiran? Sayang daw kasi, hindi mo binuhos ang iyong talino sa mabuting layunin. Posible nga may mga layunin na mas mabuti. Pero ang layunin ko naman ay mabuti. At tama na yun para sa akin. Nakakita na ako ng konting liwanag. At ito'y gusto ko lamang ipakita sa aking mga kababayan. Matanda na ang aking ina, Don Ricardo. Nais ko sanang makasama siya rito sa dapit hapon ng kanyang buhay. Sa ngayon ay nasa Hong Kong siya. Isang distillero. Sama ang mga kapatid kong babae. Sana ipayagan silang tumira dito sa dapitan. Nasa akin ang desisyon, Senyor Sa. Pero ipaabot ko sa Gobernador Ayala. Ngayon na. Pinapangako ko sa gobyerno na hindi ko aabusuhin ang ano bang kalayaan ay pagkakaloob sa akin. Buenos dias, Pepe. Padre Sanchez, napasyal kayo. Buenos dias. Ito pala ang iyong talisay. Ang aking pahingahan, 16 na hektarya. Nabili ko sa halagang 18 pesos. Napanalunan ko mula sa loteriya. Dati na rito, malalaking punong yun. Pero yung mga puno roon, mga lansones, mangga, kakao at kape. Ako lang ang nagtanim yan. Hindi ka lang pala makata, pintor, skulptor, manggagamot. Sa kanya pala ang labrador? Tagalina at tagambukal ng lupa. Pagmasdan mo ang aking talisan. Dalisay na tubig, sariwang hangin, malilim na punong kahoy. Nasa paraiso ka, Pepe. Kung paraiso man, ito ang paraisong bilangguan. Ito ang iyong kapalaran. Tanggapin mo na maluwag sa loob. Maging matiisin ka katulad ni Kristo. Kaya ka ba ipinadala dito, Padre? Para ituro sa akin ang pagtitiis. Isa akong misyonerong iisa ang pakay. Nahikayat ko magbalik loob sa simbahan. Pero bigo daw ako sa aking misyon. Meron ka bang ibig ipahiwatig, Padre? Babalik na ako sa Maynila, Pepe. Pinapauwi na nila ako. Padre, mas magiging malungkot ang dapitan sa pag-alis niyo. Magbabalik loob ko na ba? Para manatili ako rito? Ako na rin ang unang magsasabi. Ang isang mabuting pastol ay hindi nagkukulong o bumabansa sa kanyang alaga. Hinahayaan niyang bukas ang pinto ng kwadra. Sa gayon, malaya itong makakalabas at magbabalik loob sa kanyang kulungan. Patawarin mo ako, Padre. Hindi ako naging maamong tupa. Gaya na sinabi ko sa iyo, Pepe, kasalanan sa alagad ng Diyos ang maging ama. Pero ngayon ko ito sasabihin sa iyo. Panalin kitang anak. Kinalulungkot ko, Don Pep. Hindi ka pinagbigyan ng gobyerno. Ano ba bang kailangan niyo sa akin? Ginawa kong lahat para maging mabuting mamamayan.
Narinig mo ba ako ng Luzon sa mga taong bayan? Bukod sa iyo at kay Padre Sanchez, nagsalita ba ako sa mga pang-aabuso ng mga praile? May pinagsabihan ba ako sa mga pagkukulang ng Espanya sa kanyang mga kolonya? Minaon ka, Don Pepe. Alam ko may mga espiya ka, Don Ricardo. Masasabi nila sa'yo sa pakipag-uusap ko sa mga Dapitanos. Ni minsan na hindi ko nabanggit ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nakahanda na nga ako manirahan na panghabang buhay dito sa Dapitan. Kung pagbibigyan nyo ang aking kahilingan na makapiling ang aking pamilya, pero kahit dyan, hindi nyo ako mapagbigyan. Pepe, ipaalala ko sa iyo ang iyong estado. Hindi ko yung malilimutan. Ako isang disyero, isang preso. Paniwala ka sa akin. Ginagawa ang lahat para matulungan ka. Pero, wala sa aking kamay ngayon ang iyong kapalaran. Oh, mga bata, ano ginagawa niyo dito? Tsaka bakit wala kayo sa eskwela? Mahirap lang kami. Hindi kaya ng mga magulang namin na pag-aralin kami sa kabayanan. Kung ang isang perasong mangga ay nagkakahalaga ng 3 pera, magkano ang 2.5 dosena? Fernando, huwag ka magbilang ng daliri mo. Ang 2.5 dosena ay 30. Kung 3 pera bawat isa, ang dapat kong bayaran ay 90 sentimos. Magaling! Tao po. Tao po. Wala po yatang tao dito. Baka nasa likod bahay lang. Tara. Ganda nga po no, Senyor Rizal. Magandang hapon din po. Ito po ang aking asawa. Ito po ang aking anak na si Joselito. Ito kayo. Nandito po kami para ipasok ang aking anak sa inyong eskwelahan. Alam niyo ba mga reglamentos? Walang bayad ang pag-aaral dito. Pero kailangan ng mga bata ay magtrabaho. At kailangan dito sila matulog. Dahil masyadong malayo ang talisay sa kabayanan. Alam na po namin ang patakaran. Ganoon din po ang anak naming si Joselito. Hindi ba kayo natatakot para sa anak niyo na mapariwara? Baka hindi siya makarating sa langit. Ginoong Rizal, ako ay miyembro ng Hermanos Maria at kinausap ni Padre Obac na Bacaro Estormicado, aking anak na papapasukan ko sa inyong paaralan sa Joselito. Mahirap lang po kami. Wala po kami pwedeng ibigay na mana sa aking anak, kundi ang pag-aaral. Magalit na kung magalit si Padre Obac. Pero ang alam namin, hindi sa amin magagalit ang Diyos.
Napapagod po ba kayo? Hindi naman. Pinakikilala ko sa inyo aking mahal na ina, Sonora Alonso. At aking mga kapatid, si Maria, Narcisa, at Trini. Good afternoon, ladies. We hope you have a happy trip. Alam nilang umi-English kayo sa Hong Kong. Kaya iniensayo nila ang kanilang English. Yes, we have a pleasant trip. Thank you. Maraming salamat mga iyo. Halina kayo sa loob. Naku, paborito ko to. Harat abala pa kayo. Pasensya na kayo dyan, nanay. Nanay, kamusta na po ang buhay? Mahina na ang iyong ama at ang kapatid mo namang si Pasiano nandun pa rin sa hulo, nagsasaka. Kami nga halos di na namin siya nakikita. Si Leonor, ang aking mahal na pinsan. Kamusta na siya? Bakit bigla kayong natahimik? Pepe, huwag ka mabibigla. Si Leonor, pinilit siya pakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Pero hindi ba't alam mo yung Pepe? Pero kahit kailan hindi siya naging masaya. Naalala pa ba niya ako? Pepe, patay na si Leonor. Pepe, malamig na ang pagkain. Sariwang simoy ng hangin dito, Pepe. Ito ba ang tinatawag na talisay? Maganda. Napakaganda ng lugar na ito, Pepe. Pagkatapos kong operahan yung mga mata, mas malinaw nyo makikita ang kagandahan nito. At makikita nyo ang mga ginawa kong pagbabago. Yun ang aking klinika at ospital. Yun naman, dormitoryo. At doon naman ay yung aking manukan. Aba, marami ka palang pinagkakabalahan dito, Pepe. Ano pang magagawa ko? Kesa maubos ang panahon ko sa paghihimutok. Kawawa ka naman, Pepe. Mas naawa ko sa inyo, nanay. Dahil sa akin, pati kayo at ang buong pamilya, dumadanas ngayon ng katakot-takot na paghihirap. Nilantad mo sa hagdan ng templo ang kanser na umiiral sa lipunang ito. Ipinaalam mo sa buong mundo ang pagmamalabis ng mga praile at gwardiya sibil dito. Humingi ka ng reforma. Aba, hindi naman yata kasalanan sa Diyos ang ginawa mo, Pepe. Pero kahit walang sala, pinarurusahan ako. Katarata ang lumalambong sa kanyang mga mata. Malabo na ang kanyang paningin. At kung di siya maoperahan agad, malamang mabubulag siya. Handa na ba kayo magpa-opera, nanay? Espesyalidad mo ang mga mata, Ino. Gawin mo ang nararapat. Pepe! Narcisa! Maria! Nasaan ang mga tao dito? O, nanay. Nay! Nay! Ano ba itong ginagawa ninyo? Nakakabugat naman kasi eh. Paano kayo gagaling yan? Mabuti naman ang kalagayan ko. Kailangan ninyo ipahingahan yung mga mata. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mahirap sa isang doktor ang gumamot ng sariling kamag-anak.
Nalubhan na ang kalagayan ng iyong ama, Pepe. Naniniwala siya na hindi na siya magtatagal. Kailangan niya ako sa piling niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ihalik niyo na lamang ako sa kamay ng tatay at sabihin sa kanyang gustong-gusto ko siya makita. Pero, Naiintindihan niya, huwag ka mag-alala. Trining, handa ka na ba? Opo, nanay. Narcisa, Maria, alaganin niyong mabuti ang inyong mga kapatid. Hindi ko malaman, anak, kung magpapasalamat ako sa dahil inoperahan mo ang aking mga mata. Malinaw akong nakakakita ngayon, pero malinaw na malinaw ring nakikita ko mga pagdurusan mo. Paalam na po, ina. Paalam, ina. Pepe, may bisita ka. Dr. Rizal, ako po si Manuela Orlac. upo muna kayo. At siya naman po si Josephine Bracken. Nagkakilala kami sa Maynila. Akala nila nandun ang klinika ninyo. Kaya't nagbagandang loob akong samahan sila dito. Dr. Rizal, I'm George Topper. I'm very pleased to meet you, Mr. Topper. As you can see, Doctor, I'm blind. I was hoping to avail of your services. I will need to keep you here for a few days. You're under observation. We have a NIPA house next door for patients coming outside the piton. As you wish, Doctor. Josephine. Yes, Papa. Josephine, my darling Josephine. She's always at my side. As I was trying to finish my second novel, I was not able to eat even a single meal. So I note to myself, one biscuit for a meal of the day. And did you finish your novel? I almost burned it because I need a fire to keep me warm. But I did finish it. And when it was published, it caused me so much trouble that I ended up here in the piton, an exile. Poor Dr. Rizal. I used to see you in Hong Kong. Really? Then I must have seen you too. Perhaps, but that was 3 years ago. If you saw me then, you have must seen a child. You, on the other hand. Many people knew you and pointed you out to me. You are that famous Asian doctor who can work miracles with ice. I remember seeing you walking to your flight one day with your bow, cane, and hat. You were ever so handsome then. Lo hermosa que eres. You must teach me Spanish. What did you say just now? How beautiful you are. You're much too kind, sir. Just being honest. How's your father? He's not my real father, you know. My mother died when I was very young, and my father gave me a poor adoption. Do you know your father? James Bracken. He was deceased now. That's why I considered Mr. Toffer as my second father, and because he took me and raised me. You're the man of the world, Dr. Rizal. You certainly know how to turn on girls. Well, here we are. Good day to you, Dr. Rizal. Y veré mañana. And what does that mean? I'll see you tomorrow. You very mañana. Is there something bothering you? Why are you so quiet? Thank
thinking how lucky you are. Even exiled, have your family and your friends to care for you. All I have is a sick old man to care for. Will you be operated, Mr. Topper? No, Miss Josephine. I cannot. It is too late. He is completely blind. I'm sorry. Then, it's time for us to go. Thank you. Wait. No, you must not go. I love you, Josephine. Dr. Rizal, what are you saying? We only know each other for a short while. It is long enough. I fear there is your loneliness here. The reason makes you say this. Your loneliness and my strength. No, Josephine. No. Believe me. Mr. Toffer, What is it, Dr. San? I would like to ask for your daughter's hands, Mr. Toffer. You know how young she is. She's 18. She's just a child. She's a woman, sir. You can restore my sight. Now, you want to take away from me the only eyes I have? This is my death. You're asking for doctor. My death. So Papa, no! I can't leave him. I'm sorry, but I can't. He took care of me when I had no one. I must take him back to Hong Kong. Are you coming back? I don't know. I really don't know. Everything will be alright. Go ahead. Go with him to Hong Kong. Everything will be alright. Joe! You came back. I'm glad that you came back. How's Mr. Topper? Found a companion for him. But now, he should be back in Hong Kong. He was pitiful sick when I last saw him, weeping and raging. But he couldn't stop me from coming back to him. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Padre Obak, gusto po sana namin magpakasal. Hindi ako nagkakasal ng isang erehe. Padre Obak, Wala kaming problema sa babaeng gusto mong pakasalan. Alam namin isa sang Katoliko. Ang problema namin ni ikaw, magbalik loob ka muna sa simbahang Katoliko. Magbalik loob ka muna sa simbahang Katoliko. to you, Josephine Bracken, accept me as your husband. I do. I do, Jose Rizal. Take me as your wife, in sickness and in health, for richer or for poorer. With God as our witness, with earth and sky as our witness of love, I hereby declare ourselves as Husband and wife.
ba si Manuel Orlac na kasama ni Josephine na una siyang pumarito sa dapitan? Oo, bakit? Alam mo bang kalaguyo pala siya ng isang private sa Maynila? Saan mo naman nasagap ang chismis na yan? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kalaguyo ng isang private. Hindi ko lubos maintindihan kung paano nakilala yun ni Josephine. Si Josephine na naman nakita mo? Hindi lang ako, pati yung mga taga-dapitan si Josephine mo nakikita. Bakit? Hindi mo naman siya tinatago, hindi ba? Katulad ngayon, pinabayaan mo siya ng malang kasi kabayanan ngayong alam mo kapansin-pansin na kanyang kondisyon. Minahon ka, Maria! Hindi mo man lang inisip na sasabihin ng ibang tao? Sasabihin ng ibang tao? Ang importante ay maayos ang pagsasama namin. Para sa akin ay sapat na yon. Kahit kami at ang aming mga anak ay nagiging usap-usapan na sa buong dapitan dahil sa skandalosong pagsasama ninyo. Skandaloso? Skandaloso para sa nakararami dahil maganda ang aming pagsasama. Skandaloso para sa iba dahil maganda ang aming buhay. Kumpara sa pagsasama ng iba dyan na kasal nga, pero palagi naman nag-aaway. Saan ba nanggaling Josephine yan? Isang estranghera, isang yagit na nanggaling sa Hong Kong na napadpad dito at sinuwerteng makasa isang katulad mo. Mabait, maalalain at masunurin. Ang ginagawa niya sa aking pag-aalaga, ang ginagawa niya sa aking pag-aasikaso, hindi yan magagawa ng isang Pilipina. Masunurin? Di ba yan ang gusto mo, Pepe? Isang taong hindi ko makaaway sa'yo. Maria, ano ka ba? Tumigil ka na! Hindi ka ba nagtataka, Pepe, ha? Hindi ka ba nagtataka? Ang higpit-higpit ng otoridad sa'yo, ang higpit-higpit nila sa mga bisita mo. Kami makasarili mong duwat laman na hirap ng humingi ng permiso para lang pumarito. Ano? Ano na naman yung pinagsasabi mo? Yang Josephine mo, walang ka-problemang nakakapunta sa dapitan. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagsususpecha? Si Manuela Orlac, ang kaibigan ni Josephine. Hindi lang siya kalaguyo ng mga praile. Espiya siya. Espiya siya ng mga praile. At kaya siya nagpunta sa dapitan na parang espiya sa'yo. Tell me the truth! Joe, you're hurting me. Who are you? Who are you really? What are you doing here? Joe, listen to me. Joe, listen to me. Listen to me. You are a spy! You're here to deceive me and betray me! Joe, listen to me. Listen to me, please let me explain. Don't you see I did it all for you? I went to the Archbishop Palace. That's why I talked to the friars. Because I pleaded to them. I asked them to pardon you. You lied to me! Liar! Joe, I said for Tama you. na! I said, please let him leave. I pleaded and I pleaded, Joe. Bitiwan mo na ako! Joe, I love you. Don't leave me. Joe. Joe. Joe! Pepe! Si Josephine na tong bata! Pepe, bilisan mo! Binibigay ko sa iyo ang pangalan ng aking ama, Francisco. Paalam na, anak. Maybe it's better this way, Joe. If you could go to Spain and you find someone you fancy, you better murder her. Don't say that. Listen to me, Joe. Your sister Maria is right.
Forget Maria. She's back in Manila anyway. No, she's right. Better for you to marry someone else. Don't say that, Josephine. Please, stop. Hindi pa din sumusuko ang iyong distiya. Mag-aapat na taon na siya dito sa Dapitan ay hindi pa rin siya tumitigil sa kanya mga pakana. Maging doktor ng mga tropang Espanyol. Maniniwala ka ba sa sinseridad ng ganyang alok? At bakit hindi? Napatunayan niya na kanyang sinseridad dito sa Dapitan. Malinaw ang kanyang mga intensyones. Gusto niyang umugnay sa mga revolusyonaryo ng Cuba. Gusto niyang pumunta ng Cuba para pag-aralan ng revolusyon doon. Para pagkatapos, ay dadali niya dito sa La Islas Pilipinas. Tungkol sa iyo, kailingan. Sumulat na ako sa Gobernador General sa Maynila. Ngunit, wala pa rin kasagutan. Salamat sa iyong pagmamalasakit, Don Ricardo. Huwag ka na magabala. Sinalimutan ko na yung mga bagay niyo. Masaya na ako dito sa Dapitan. Maraming dapat gawin dito. Ang tunay kong pangalan ay Pio Valenzuela. Ako ay doktor din katulad mo. Kilala kita, Don Pio. Ang kaibigan natin bulag ay dinala ko dito para lamang hindi magsuspecha ang mga otoridades. Ang talagang misyon namin ay hindi ang kanyang mga bulag na mata, kundi ang yung mga matalas na kanina. Matalinghaga kang magsalita. Malinaw ang iyong mga mata, Dr. Rizal. Malinaw mong nakikita ang mga nangyayari sa bayan. Gusto sana naming hingin ng iyong payo. Handa ako makinig. Naalala mo ba nung ipatapong ka dito? May 4 na taon na ang nakakalipas. Mahirap kalimutan. Nung araw na lumabas ang balita, may 4 na taon na nakararaan. Nung araw na iyon na itatag ang isang lihim na samahan. Ang kataas-taasang kagalang-galangan katipunang anak ng bayan. Itinayo ito sa layuning maipaglaban ng sambayanan. Ang kanilang kalayaan laban sa armadong revolusyon. Kami, at inaamin kong ako'y membro din ito. Kami ang bunga ng iyong mga libro. Ikaw ang kinikilala naming inspirasyon. Hindi ko yan hinangad. Dr. Rizal, pinapunta ko rito ni Ginoong Bonifacio para sabihin sa'yo na handang sumiklab ang kimagsikan sa kahit anumang oras. Tigilan ninyo ang kabaliwang ito. Hindi pa handa ang Pilipinas sa revolusyon. Hindi pa hinog ang sitwasyon. Saan kayo kukuha ng armas? Sa mga kaaway, naamin ko hindi sapat. Inuulit ko sa'yo, Don Pio. Sabihin mo sa iyong Supremo na tigilan na niya ang kabilawang ito. Paano mo mapipigil ang pagsabog ng bulkan? Hindi na makatitiis pa ang taong bayan sa kanilang buhay alipin. Hindi na marerendahan ang kanilang galit. Handa na sila lumaban sa ayaw man natin o gusto. May armas man o wala, sisiklab ang himagsikan. Dinadala niyo ang taong bayan sa bangin. Sa tiyak na kamatayan. Kung ayaw mo silang mahulog sa bangin, ba't hindi mo kami bigyan ng lambat? Ang payo mo, Dr. Rizal. Kausapin ninyo ang mayayaman dahil kaya nilang bumili ng armas. Kausapin ninyo ang may pinag-aralan dahil may kaunti silang kaalaman sa siyensya. Matutulungan din nila kayo bumuo at magsanay ng isang disiplinadong hukbo. Yan lang ang may papayo ko sa'yo. Paano ka, Dr. Rizal? Mananahimik na ako dito. Hindi ka patatahimikin ng mga hinaing ng bayan. May plano ang katipunan. Ipupuslit ka namin mula rito. Itatakas ka namin mula sa Hong Kong o sa Hapon. Don Pio, kung gugustuhin ko, anumang oras ay makakaalis ako rito. Pero binigay ko sa gobyerno ang aking palabi de honor na hindi ako tatakas. Kung aalis man ako, ang gusto ko ay sa marangal na paraan. Sa ayaw mo man o sa gusto, ay idadamay ka ng mga praile sa mga kaguluhang mangyayari. Baka kung anong gawin sa iyo sa sandaling mag-alsa ang sambayanan. Huwag na ninyo akong alalahanin. Kung talagang puputok ang himagsikan, huwag na kayo lumingon pa para lang sa isang tao. Don Pepe! Don Pepe!
Narito na ang sulat mula sa Gobernador General. Pumayag na ang Espanya sa kagustuhan mo na manilbihan ka sa Cuba bilang isang doktor. Itupad na ang pangarap mo. Noong isang taon ko pa ito hinihintay. Pwes, nakuha mo na ng gusto mo. Alam mong buo na ang loob ko. Na permanente nang manirahan dito sa Dapitan. Kala ko pa naman matutuwa ka. Kung dumating ito noon, oo. Pero ngayon, para akong hinainan ng pagkain gusto ko. Pero busog na ako. Pwede ka pang matras, Don Pepe. Ano na lang ang sasabihin ng gobyerno? Humingi ako ng pabor. Pagkatapos, iniwan ko nung nagbitiw. Ako na pala, Bede Honor. Don Ricardo, pangangatawan ko yan. Maghahanda na ako. Kailan? Sa isang buwan. Pagbalik ng bapor, naghihintay na ako sa daungan. Do you need something? Pepe! Ay, salamat sa Diyos. Tapos na ang iyong destiyero. Matutuwa nito si nanay. Malaya na siya, Josephine. Malaya na ang iyong Joe. Pero bakit maghihintay ka pa ng isang buwan? Bakit kailangan mo pang hintayin ang susunod na barko? Marami pa akong asikasuhin. May mga pautang pa akong dapat singilin. Kung gahanap pa ako ng bibili ng lupang ito. Baka kung ano pang isipin ng mga otoridades. Baka kung ano pang isipin nila kapag naglagi ka pa rito ng isang buwan. Baka magbago ang isip nila. Pepe, bukas ay may aalis na bapor. Huwag ka na maghintay ng isa pang buwan. Kailangan kapag kaalis nun, nakasakay ka na rin doon.